Sa lahat, salamat sa bawat isa na sumusubaybay at nakikibahagi sa ating gawaing prayer meeting ngayong gabi. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating programa, sa ating pagkakaisa, pagsasama-sama sa pananampalataya, sa panalangin at lalo na sa pangalan ng ating Panginoon. Naway tayo po ay patubayan at kabayan, ingatan ng Panginoon sa ating buong programa sa gabing ito. Tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, sa manaming banal, nagpapasalamat kami ng pupuri sapagat sa gabing ito muli, binigyan mo kami ng pagkakataon makapagpatuloy sa gawain. Dalangin po namin, Diyos, ang ipong pangunguna, gabay patnubay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Paging sa pag-iingat mo, O Diyos, sa aming buong programa, sa aming puso't isipan, at naway pagpalain mo ang bawat isa sa buong programa sa pamagitan ng ipong salita at maging sa pananalangin. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Diyos, ang aming pagpapatuloy, itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, maraming salamat po sa bawat isa sa atin pong gawain ngayong gabi. Sa ating pagtatalakay, ang atin pong pamagat ay bakit tayo mananalangin. Dito po sa Mateo, Kabanatang 6, mga talatang 5 hanggang 8, maging hanggang sa talatang 14 ay itinuro ni Jesus ang patungkol sa panalangin sa kanyang mga alagad at maging sa atin rin. Sapagat ang panalangin ay bahagi ng buhay ng mananampalataya at nais ng Panginoon na ang bawat isa ay marunong manalangin. Sa ating pagsimula, ang panalangin ay nagpapahayag ng puso ng Diyos. Makita natin sa ating panalangin kung paano ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Dahil mayroon tayong relasyon sa pag-ibig na naipapakita sa ating panalangin. Kaya tayo po ay produkto ng pag-ibig ng Diyos. Sa Roma 5:8, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos.
na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaya tayo ay mga makasalanan pa. Inibig tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay naging mga mananampalataya at tayo po ay may kaugnayan sa Kanya, may relasyon sa Kanya. At ang panalangin ay tumutulong sa atin, sa ating kaugnayan sa ating Panginoon, na tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnay sa Kanya. Sa relasyong pag-ibig ay hindi maaring walang communication. Kaya sa panalangin, tayo po ay nakikipag-communicate sa ating Diyos. At ang sabi po sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Kaya ganun po ang ating panalangin, ito po ay nagpapakita ng ating relasyong may pagmamahal sa pagitan ng ating Diyos at sa atin. Bagaman humaharap tayo sa mga problema at nawawalan tayo ng ganang manalangin kung minsan, yun po ang totoo. Nakakapikto kung minsan sa atin ng ating sirkumstansya, ang ating kalalagayan, na hindi natin gusto na manalangin. Parang ayaw natin manalangin. Ngunit ang panalangin ay mahalaga. Ang panalangin ay kailangan. Kaya ang ating Panginoon Kristo ay nagtuturo kung paano manalangin. Sa talatang 5 ay kanyang sinasabi na huwag tularan ang mga mapagpaimbabaw. Sa talatang 7, sinasabi niya, huwag gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin. So, ang ibig sabihin, sapagkat ang panalangin ay mahalaga sa ating mga buhay, ang pagkakaroon ng tamang panalangin. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na maiayon ang ating mga sarili sa Diyos. Kaya ang Diyos ay partner po natin sa ating mga buhay. Kaya ang ating pamumuhay dapat ay naaayon sa ating Panginoong Diyos. Hindi nagbubukod o hindi sumasalungat. Kaya sa pananalangin, lumalapit tayo sa ating Diyos at dahil dito ay nakakatulong ito upang ang ating buhay ay naiaayon natin sa ating Panginoong Diyos. Mayroon tayong 3 mga hakbang o yugto na ating pagdadaanan sa ating panalangin. Ito ay makatulong maipakita sa atin ang layunin ng panalangin. Kaya una po dito, ang panalangin ay nagpaparangal sa Diyos. Prayer honors God. Sa Psalm 27, Verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Kaya ang ating Panginoon, ang liwanag, ang ating liwanag at ating kaligtasan. Kanino tayo matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng ating buhay. Kanino tayo masisindak? Kaya ang Panginoon ay karapat-dapat sa pagpaparangal ng lahat. Kaya sa ating panalangin ay dapat pinararangalan natin ang Diyos. Sa ating panalangin ay kinikilala natin at pinararangalan ang Triune God. Isang Diyos sa 3 persona. Sapagat sa pananalangin natin, tayo po ay lumapit sa ating Diyos Ama. Lumalapit tayo sa ating Diyos Ama na siyang nasa trono ng biyaya. Kaya ang sabi po dito sa Hebrews chapter 4, aking basahin 14-16, kaya nga yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, sa Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating
ipinapahayag sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay makatanggap ng habag at biyaya na makatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panalangin ay lumalapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Diyos Ama at sinasabi po dito na mayroon tayong pinakapunong saserdote, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak, na ang sabi sa Juan 14:6, siya ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Kaya siya ang ating daan. Bagamat dumadalangin tayo sa Ama, sa trono ng biyaya, hindi tayo makakaabot. Ang ating panalangin ay hindi makakarating maliban na ito ay iparating ng Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang ating tagapamagitan. At ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating mga pagpapanalangin. Ang sabi sa Roma 8, talatang 26, sa gayong paraan ang Espiritu rin ay kasamang tumutulong sa atin mga kahinaan sapagkat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan natin ipanalangin. Subalit ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Makita natin dito ang tatlong persona ng Diyos. Ang Diyos Ama na ating nilalapitan, ang Diyos Anak na siyang namamagitan sa atin at nagpaparating ng ating panalangin sa trono ng biyaya, at ang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin sapagkat hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin sa ating panalangin. Kaya ginagabayan tayo ng banal na Espiritu. Siya ang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. Kaya mahalaga na sa ating panalangin ay pinararangalan natin hindi lamang ang Diyos Ama, kundi ang Triune God, ang Diyos sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sapagkat kung wala ang isa nito sa ating panalangin, ay maging walang kabuluhan ang ating mga panalangin. Ang pagsamba ay uri ng mataas na pagpaparangal sa Diyos. Kaya ang panalangin ay aksyon ng pagsamba. Prayer is an act of worship. Kaya sa ating panalangin, ay sinasamba natin ang Panginoon. Kaya pinararangalan natin siya. Hindi lamang tayo, after ng ating mga kagustuhan at pangangailangan, kundi una sa lahat ay pinararangalan natin at sinasamba ang ating Panginoong Diyos sa tatlong persona sa ating mga panalangin. Kaya ang turo ng ating Panginoon sa Matthew 6, sa verse 9, tinuro niya na tayo po ay manalangin na sinasabi niya, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Kaya unang-una ay ang pagpaparangal, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang panalangin, ito po ay pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang pagsamba na walang panalangin ay tulad sa dinamita na walang sindi, like a dynamite without light. Tulad sa paaralan na walang mga estudyante, tulad sa choir na walang musika, o tulad sa sasakyan na walang gasolina. Yun po ang panalangin, pagsamba na walang panalangin. The praying saint cannot keep from worshiping. So ang Kristiyano na mapanalanginin ay hindi maaring hindi magsamba. The prayerless saint cannot rise to worship. Ngunit ang Kristiyano na hindi nananalangin ay hindi makatayo upang magsamba.
May mga iba't ibang dahilan at kalalagayan o sirkumstansya tayo sa ating pagpapanalangin. Kaya kung minsan hindi natin nagawang parangalan at sambahin ng Diyos sa ating panalangin, may circumstance tulad ng mayroong time na threaten ka, mayroong kang kinatatakutan na talagang hindi mo na maisip parangalan ang Diyos, kundi diretso ka na dahil takot ka, talagang diretso ka na sa iyong kahilingan at talagang gustong-gusto mong tulungan ka at ingatan ka ng Diyos dahil threaten ang buhay mo. Sa ganong sirkumstansya, nakakaligtaan ang pagpaparangal at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. O kaya kung minsan sobrang pagmamadali, no? Nanalangin ngunit nagmamadali. Kaya kung minsan nasushortcut na hindi na nabibigyan ng pagpapahalaga. Una sa lahat, ang Panginoon sa pananalangin. O kung minsan dahil sa kalalagayan na nasa kahinaan espiritual. Kaya kung minsan sa pilitan na lang ang panalangin at ang ating Panginoon ay talagang hindi na pararangalan sa ating mga panalangin. Yun ang mga kalalagayan, circumstansya na naniniglect o nababaliwala ang kahalagahan ng pagpaparangal sa ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging mapagpakumbaba. Ito po tayo ay nasa pangalawang punto na. Ang panalangin ay inihihilig o iniyuyukod tayo sa Diyos. So prayer inclines us to God. So sa panalangin, nagiging mapagpakumbaba tayo sa Diyos. Sapagkat hindi natin maaring parangalan ang Diyos sa panalangin kung walang pagpapakumbaba. Kaya po yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang 5 dito sa ating passage, huwag natin tularan ang mga mapagpaimbabaw na sa kanilang panalangin ay hindi sila totoo, kundi mapagpaimbabaw, mapagkunwari, sapagkat wala silang pagpapakumbaba sa sarili. Ay hindi makatutuhan. Huwag tularan. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Ang panalangin natin ay dapat mayroong pagpapakumbaba. Kaya sa pananalangin, tayo po ay naninikluhod sa ating Diyos. Tayo ay nagsusumamo. Kaya nararapat na ipinagpapakumbaba natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sapagat alam natin na siya lamang ang ating maaasahan, kaya tayo ay lumalapit sa Kanya. Sapagat hindi natin maaring parangalan ng Diyos sa panalangin kung walang pagpapakumbaba. Lalo na ang pagpaparangal at pagsamba ay hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Diyos kung walang lubos na pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Tayo ay nagpapakumbaba upang tayo ay lubusang nakadepende sa Kanya at hinahanap natin ang Kanyang kalooban. O sa pagpapakumbaba, ang ibig sabihin na tayo ay in total dependent sa ating Panginoong Diyos. Ito ay nagdadala sa atin sa realization, sa tamang pag-iisip na kung wala siya ay wala tayong magagawang bagay na may walang hanggang halaga. O nare-realize natin na tayo ay walang magagawang bagay. Kung minsan ang panalangin sa buhay ng Kristiyano ay nagiging last resort na lang. Ang ibig sabihin, kung wala na talagang magagawa na paraan, kung hindi na talagang kaya, ay manalangin na lang. Ganun kung minsan ang nangyayari. Ngunit, ang katunayan, ang totoo, ay talagang wala tayong magagawa, kundi kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon at siya lamang ang ating depindihan, ang ating maaasahan. Ang patutuo ni Apostol Pablo sa Roma 7:18,
ay kanyang sinasabi, ito ay sapagkat alam kong walang nananahang mabuti sa aking makalamang kalikasan, sapagkat ang magnais ng mabuti ay nasa akin, ngunit hindi ko masumpungan kung paano ko ito gagawin. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa kanyang sarili mismo. Sabi niya, walang nananahang mabuti sa kanyang natural na pagkatao sa kalikasan sa laman. Talagang kung manalangin tayo na sa sarili lang natin, wala sa pananampalataya at wala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa sarili lamang natin, ay hindi po tayo talaga maging katanggap-tanggap sa Panginoon ang ating panalangin. Kaya ang sabi niya, nandyan ang pagnanais na gumawa ng mabuti, ngunit hindi niya masumpungan kung paano ito gagawin. Sapagkat wala talaga tayong magagawa kung sa sarili lang natin. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon Hesus sa John 15:5. Kailangan natin mag-abide sa Panginoon, manatili at sa pananampalataya at umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat kung hindi, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa na maging mabungahin ang ating buhay at hindi natin maluwalhati ang ating Panginoon. Ayon kay James sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Alam natin, sabi rin ni James, ang Diyos ay talagang laban sa mga mapagmataas, ngunit mabiyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya sinasabi, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo ay itataas niya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:5, huwag natin tularan ang mapagpaimbabaw. Kung maalaala po natin ang dalawang taong nanalangin, yung isang Fariseo at isang makasalanan. Ang Fariseo ay kanyang piniresenta ang kanyang mga mabubuting ginagawa, na siya ay nag-aayuno, na siya ay nagbibigay ng abuloy, nagbibigay ng kanyang ambag sa gawain. So marami siyang mga ipiniresenta na kanyang ginagawa pagtupad sa mga kautusan. Ngunit, ano ang nangyari sa dalawang ito? Ang umuwing pinagpala ay ang isang makasalanan na wala siyang maipagmalaki sa kanyang sarili, kundi buong nagpapakumbaba na ang tanging kanyang hinahangad ay siya ay kaawaan ng Panginoon. At yun ang umuwi na pinagpala. Ganun po talaga ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kailangan lamang natin ang biyaya at habag ng Diyos. Wala tayong maipagmalaki. Kaya sa paglapit natin sa Panginoon sa panalangin, ay dapat talaga naroon yung ating buong pagpapakumbaba. Kaya ang sabi ng Panginoon Hesus sa talatang 6, pumasok ka sa iyong silid, magsara ka ng pinto at manalangin. Ibig sabihin, dahil mayroong Fariseo na ginagamit ang panalangin upang ipakita ang kanyang pagiging banal at pagiging reliyoso, ngunit ang sabi ng Panginoon, mapagpaimbabaw. Kaya ang panalangin, ito ay pribadong gawain na tayo ay nakikiugnay sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, pumasok ka sa iyong silid, magsara ka ng pinto at manalangin. Ibig po sabihin ay pagkakaroon ng sinsiro at taos-pusong paglapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ikatlo po, ang panalangin ay tayo'y tatanggap mula sa Diyos. So we receive from God. Po, hindi naman lahat na ating hinihingi sa Panginoon ay kanyang ibinibigay, ngunit sa panalangin, ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay tumatanggap. Siya po talaga ay tumutugon sa ating mga panalangin. Yang sabi sa Matthew, Kabanatang 7, talatang 7 at 8, humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo.
Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Pumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Ito ay sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Siya na naghahanap ay nakakasumpong. Ang kumakatok ay pinagbubuksan. Sa Mateo Kabanatang 21, talatang 22, anuman ang inyong hihilingin sa pangalan sa panalangin na may pananampalataya ay inyong makakamtan. Ganon din po sinasabi sa Marcos 11, talatang 24. So, ang panalangin ay mahalaga na may pananampalataya. Sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi maaring makapagbigay lugod sa Diyos. Yan po ang sabi sa Hebrews 11:6. Kaya sa pananampalataya, ito po ay mahalaga na kung tayo po ay nananalangin, naroon ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Anuman ang kanyang kasagutan o katugunan sa ating panalangin, ang mahalaga na tayo po ay nananalangin na mayroong pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 14:14, kung hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. At sa Jeremiah chapter 29:11-13, sabi sa talatang 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sa talatang 12, at kayo ay magsitawag sa akin, at kayo magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong siniyasat ako ng inyong buong puso. Kaya sa sinabi po ni Jeremiah dito, makikita po natin na ang Diyos lang talaga ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti para sa atin. Kaya ang kanyang iniisip patungkol sa atin ay alam niya kung ano ang ikabubuti natin sa ikapapayapa natin at hindi sa ikasasama. Kaya tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon Diyos na mayroong pagtitiwala, pananampalataya, mayroong pagpaparangal at pagsamba. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay tumutugon sa pagbigay ng ating pangangailangan. Tayo po ay nakakatanggap mula sa Kanya dahil sa ating mga pagpapanalangin. Ang panalangin ay tumutulong sa atin na makatiyak na tayo ay nakafocus sa ating manunubos. Kayon po ang mahalaga, ang purpose ng Panginoon na sinabi niya na pumasok sa silid, magsara ng pinto at manalangin upang walang hadlang, walang istorbo, na makafocus tayo sa ating manunubos, sa ating mga pagpapanalangin. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo nakakalapit sa ating Panginoong Diyos, Ama na sa trono, sa ating mga pagpapanalangin. At mayroon po tayong focus sa ating prayer. Hindi lamang nagmamadali o hindi sa kung anumang dahilan. Ang ating panalangin ay dapat faithful. Dapat ito ay sincero, tapat, makatotohanan, hindi mapagpaimbabaw, hindi pagpapakitang tao lamang o kaya hindi iyong mababaw lamang. Kundi dapat tayo po ay sincero, tapat, at fervent. Ang ibig sabihin, maalab. Mayroon po tayong init sa ating paglapit sa ating Diyos sa pananalangin at focused. Mayroon tayong sentro ng pagtuon sa ating pananalangin at yun ay sa ating Panginoong Diyos. Sa panalangin tayo ay lumalago na lalong nagiging dependent at faithful sa Panginoon. So makakatulong ang panalangin upang tayo ay lumalago na lalo tayong naging dependent. Ang ibig sabihin talagang
Ang pag-asa natin ay sa Panginoon lamang. At tayo ay lalong nagiging faithful sa Panginoon sa ating pananalangin. At lumalago tayo sa pag-ibig natin sa Kanya. Sa pananalangin. Sapagkat ang panalangin tayo po ay kumakausap sa ating Panginoong Diyos. Nagko-communicate tayo. Ayun po ang mahalaga. Ang panalangin ay isang bahagi ng buhay ng ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ang ating communication. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, siya ay nagko-communicate sa atin. Kaya mahalaga ang communication sa ating relasyon sa ating Diyos at ang panalangin ay kaparaanan upang atin itong naisagawa. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mensahe ngayong gabing ito. Nawa ito po ay nakapagbigay sa atin ng pagpaalaala ng kahalagahan ng panalangin sa ating mga buhay. Kung minsan mayroon tayong namimiss gawin sa ating pananalangin, kung minsan nananalangin tayo ngunit hindi tayo karapat-dapat dahil sa mga kadahilanan, kaya ang ating Panginoon ay nagturo at nagkurek sapagkat bukas ang trono ng Diyos sa ating panalangin, ngunit kung minsan hindi po tayo nananalangin ng tama. Kaya sayang po ang ating pagkakataon. Kaya purihin ang Panginoon na ang ating panalangin ay kinukurek tayo, tinuturuan tayo, sapagkat napaka-importante ng panalangin sa ating mga buhay. Okay, dadako tayo sa ating pananalangin ngayong gabi. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa mensahe na iyo pong ibinigay sa amin. Ang patungkol sa kahalagahan ng pananalangin na ito ay mahalagang bahagi ng aming buhay. Binigyan mo kami ng kaparaanan at katiyakan na kami ay makadulog sa iyong trono ng biyaya dahil sa aming Panginoon Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa mga katugunan ng aming mga panalangin sa nakaraan, sa mga panalangin namin sa mga kapatiran na nangangailangan ng aming tulong dahil sa kanilang mga kalalagayan, sa pagpapanalangin namin, Panginoon, sa mga mahahalagang bagay na kailangan ang iyo pong tulong, ang iyong intervention sa mga nakaraang panahon at nakaraang araw, O Diyos, na kami po ay lumapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagat marami po kaming mga pangangailangan, O Diyos, ang aming mga kapatiran at mahal sa buhay ay maraming pangangailangan bawat isa. Salamat sapagkat kami ay nakakalapit sa iyo. Salamat din, Panginoon, maging sa buhay, kalakasan at kalusugan, pinagkaloob mo sa amin sa mga araw nagdaan. Salamat sa mga pagliligtas mo sa amin sa kapahamakan, kasamaan, maging sa mga karamdaman dakilang Diyos, sa mga lumalaganap ng mga panganib sa aming kapaligiran at lipunan. Salamat sapagkat nandyan ka. Salamat sa kapayapaan na pinagkaloob mo sa amin, sa aming mga buhay sa nagdaang mga araw. Salamat maging sa mga pagbigay mo ng biyaya at awa, Panginoon, sa amin. Aming kinakailangan, lalo na sa amin pong pagganap ng iyo pong gawain, lalo na sa nakaraang linggo. Biniyayaan mo kami, pinagkatiwalaan mo kami, Panginoon, ng iyo pong ministry. At dahil sa iyo pong biyaya at awa sa amin, nagampanan namin, O Diyos,
ang ipinagkatiwala mo sa aming gawain. Papasalamat kami sa protection, sa provisions mo sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. At amin pong patuloy na inilalapit sa dakilang Diyos sa gabing ito ang mga manggagawa ng aming iglesia, First Baptist Church of Manila, at maging lahat ng Christian education staffs, Panginoon, ng amin pong iglesia, ang patuloy mong pagiging mabiyaya sa bawat isa sa kanilang mga gampanin sa pagtuturo ng iyong salita. Sa commitment, Panginoon, ng bawat isa sa gawain na iyo pong ipinagkatiwala, dalangin namin ang patuloy mong pagpapalakas at pagpapatibay sa bawat isa at pag-iingat, Panginoon, na mapanatili ang bawat isang karapat-dapat sa gawaing ipinagkakatiwala mo. Sa aming senior pastor at sa iba pang mga pastors, Panginoon, at sa lahat na mayroong bahagi sa Christian education ng aming iglesia, ikaw po, O Diyos, ang maging mabiyaya sa bawat isa. Aming iglesia sa pangangailangan ay amin pong nilalapit sa iyo, financial na pangangailangan ng aming iglesia upang patuloy matustusan, O Diyos, ang mga gastusin, pangangailangan sa pag-maintain ng amin pong pangangailangan dito sa compound, sa Christian Education Ministry, at maging sa pagsuporta, Panginoon, sa mga missionaries. Ikaw, Panginoon, patuloy magpuno ng pangangailangang financial sa aming iglesia. At dalangin din namin, dakilang Diyos, ang iba pang pangangailangan ng aming church. Ikaw po ang mag-provide nito. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa mga pangangailangan aming church. Kaya pinagkatiwala namin sa iyo na ikaw, Panginoon, ang tutugon pangangailangan. Sa amin pong mga church members, dalangin po namin, una ang aming mga senior citizen. Salamat na muli sa buwan ng December na ito ay mabuksan muli ang fellowship ng mga senior citizen. At amin pong nilalapit ito sa pangunguna mo, O Diyos, na ito po ay maging pagpapala sa bawat isa. Ang pagtitipong ito sapagkat ito ay makakatulong na mag-encourage, magpapalakas at magbigay kasiyahan sa bawat isa. Ingatan po ang bawat isa, Panginoon, sa pagdalo sa mahalagang gawaing ito ng senior citizen, at ganun din, ingatan mo po ang bawat isa sa araw-araw. Ingatan mo sa kasamaan, kapahamakan, maging sa karamdaman, dakilang Diyos. Ikaw tumugon ang pangangailang bawat isa, lalo na sa maintenance, sa pagbili ng gamot, pagpapadoktor. Ay ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbigay ng kapayapaan, kasiyahan, at kagaanan ng pakiramdam sa bawat isa. Sustain mo ang bawat isa sa iyo pong biyaya. Dalangin namin ang espiritual na paglago ng bawat kapatiran sa aming iglesia sa pamamagitan ng mga gawain, pananambahan, pag-aaral ng iyong salita, Sunday Bible School, at sa mga fellowship. Dalangin din namin ang physical health ng bawat isa at ang protection mo, O Diyos, sa mga paglabas-labas sa tahanan. Protection mo sa kasamaan, kapahamakan sa bawat isa, lalo na sa daan ng mga pagbibiyahe-biyahe ng bawat isa. Patibayan mo, Panginoon, pangkatawan ng bawat isa, ikaw magkaloob ng maayos na kalusugan. Ganon din ang trabaho ng bawat kapatiran, Panginoon, ikaw po ang magpala. Ikaw pong magkaloob ng kalakasan sa bawat isa sa kanilang pagtatrabaho, at ganoon din sa mga
businesses, sa iba pang mga pangkabuhayan ng aming kapatiran. O ipagpalain mo, O Diyos, upang sila ay magkaroon, Panginoon, ng katugunan sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pamilya, sa araw-araw, ganun din, makasuporta sa iyong gawain sa pamagitan ng tithes and offerings. Pagpalain mo nga Bible schools, Panginoon, sa Lubao, sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon, at maging ang mga iba pang mga paraan ng pag-train, Panginoon, ng mga kapatiran na nais maglingkod sa iyo. Ikaw nawa ang magpadala ng dagdag pa ng mga estudyante sa mga Bible schools na ma-train, Panginoon, upang madagdagan ng mga pastors, ang mga manggagawa, sapagkat malawak ang aanihin at kulang ang manggagawa. Pagpalain mo rin ang aming Thursday class na ito, Panginoon, ay mag-resume sa January. Dalangin namin ang bawat isa na sa pamamagitan, Panginoon, ito ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa iyong gawain. Dalangin namin mga Bible studies and outreaches. San Mateo, sa pangunan ni Pastor Rini, Pastor Jess, Brother Bart, at iba pa na kasama nila. Ka po ang magpala, Panginoon, ang iyong salita sa buhay ng tinuturuan, nakikinig, maging sa mga bata, Panginoon, ang pag-expose sa bawat isa sa Ebanghelyo ni Kristo upang makilala nila ng lubusan, maging manunubos tagapagligtas ng kanilang buhay. Ingatan mo po sila sa kanilang paghayo, maging sa UP Diliman, sa Villanueva residence. Ikaw din pong magpala sa pagtuturo sa mga adults, sa mga bata. At naway madagdagan pa, Panginoon, ang mga umaatin. Dalangin namin ang kaligtasan ng tagapakinig na hindi pa nagkaroon, Panginoon, ng kaligtasan. Mga missions, Panginoon, dalangin namin, mga missionaries dito sa amin pong bansa. Dalangin namin ang kanilang mga gawain. Samahan mo sila, Panginoon, at ingatan sa kanilang pagmimisyon. Ikaw din po ang mag-provide ng pangangailangan, kanilang buong pamilya. Mag-ingat sa kanila ng mga pangatawan, kalusugan laban sa mga sakit, karamdaman, at sa mga kapahamakan. May pagpalain mo, O Diyos, ang kalapong mga gawain, lalo na ang pag-abot ng mga kaluluwa sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo para sa kaligtasan. Ganon din ang mga missions, Panginoon, sa ibang mga bansa. Kayo din po ang magpala at mag-provide ng pangangailangan ng bawat pamilya ng missionaries. Mag-ingat sa kanila, patuloy magbigay ng katatagan at kalakasan, Panginoon, sa kanila pong pagpapatuloy, lalo na sa commitment, Panginoong Diyos, ng gawaing pagmimisyon. Tulungan mo sila sa mga sagabal na kanila pong nakakaharap at bigyan mo sila, Panginoon, ng tibay na makapagpatuloy sa gawaing ito, lalo na ang encouragement sa bawat isa. Ang aming gobyerno, aming panalangin dakilang Diyos, lalo na sa panahong ito, Panginoon, sa mga suliranin ng aming bansa, sa pangunguna ng aming mga leaders, ang aming presidente, kanyang vice at iba pang mga leaders, Panginoon, ng aming bansa. Dalangin namin ang iyo pong divine intervention, O Diyos, sa pagkakaloob ng peace and order, kaayusan at kapayapaan sa aming bansa. Tulungan mo rin ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, lalo na sa panahong ito na naging mabigat ang pamumuhay dahil sa pagtaas ng lahat ng mga bilihin at pangangailangan. Kaya sa iyo po namin nilalapit. Ikaw tumulong sa mga programa ng aming gobyerno, lalo na sa may kinalaman sa ekonomiya, sa agriculture, anaway sa mga kaparaanan, O Diyos, na magkaroon ng
kaunlaran ang aming bansa. Tulungan mo, Panginoon. Ganon din ang mga kasalukuyang mga issues na pinag-uusapan ng aming mga leaders. Dalangin namin ang iyo pong pamamagitan, O Diyos, lalo sa mga hindi pagkakasundo-sundo. Tulungan mo ang aming bansa, Panginoon, na naway hindi dumating sa kaguluhan dahil sa iba't ibang mga kaisipan at mga kagustuhan ng aming mga leaders kung ano ang dapat pangyari sa aming mga bansa. Hiling po namin, Panginoon, ikaw lamang ang makakatulong sa aming mga bansa. Kahabagan mo, Diyos, at biyayaan buong sambayan ng Pilipino, Panginoon, ay patuloy kami makapamuhay na maayos at nakakasurvive sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ganon din, dalangin po namin, dakilang Diyos, ang aming mga Sunday activities sa darating na linggo, ang aming worship services sa early, sa mid-morning, at sa Vesper. Kayo po ang manguna sa mga programang ito, ang preparasyon ng bawat speaker, Panginoon, sa kanilang mensahe na iyo pong gagamitin sa pagpuno ng pangangailangan spiritual ng iyo pong mga anak. Ingatan mo sila at sila po ay marapatin mo na maging mensahero mo sa araw na ito, Panginoon, sa mid-morning worship service sa Vesper. At ganon din sa mga Sunday Bible School, sa lahat ng departamento, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa bawat tagapagturo sa kanilang pag-aaral ng kanilang lessons. Ikaw, Panginoon, magkaloob ng karunungan, kalakasan, biyaya at proteksyon sa bawat isa na sila, Panginoon, ay maging epektibo sa kanila pong ministry ng pagtuturo sa bawat departamento, Panginoon, ng aming Sunday Bible School. Ganon din ang gawain sa Calamba. Ikaw po ang patuloy manguna, Panginoon, ang kaloob din ng pangangailangan ang iglesyang ito, lalo na ang full-time na manggagawa. At ganon din sa mga programa at paglago ng mga kapatiran, financial din pangangailangan. Ganon din ang iglesia sa Panikitarlac at sa pagtulong nila, Pastor Rene. Ingatan mo sila sa kanilang pagbiyahe. Ikaw din mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan, full-time pastor ng iglesyang ito. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito. Dakilang Diyos, alam namin, ikaw lang makakatulong. Dalangin namin ng Israel, ang patuloy mo pagiging mabiyaya, Diyos, sa bansang ito na iyong pinili upang pagdaanan ng pagkatawang tao ng aming Panginoon Kristo. Dalangin namin ang mga missions doon, mga missionaries, patuloy mo ingatan, na ipatuloy sila sa kanilang pong gawaing misyon, pag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo sa kaligtasan, lalo ang mga Hudyo at sino mang mga tao na naroon, Panginoon. Dalangin namin ang iyo pong misyon, dakilang Diyos, sa buong mundo, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa bawat sulok ng daigdig, Panginoon. Samahan mo ng iyong kapangyarihan at presensya. Marami pang kaluluwa ang maliligtas. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito. Kung aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Diyos at tagapagligtas, sa kapangyarihan, gabay ng banal na Espiritu. Amen. Kaya maraming salamat at magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Faithfulness to future generations.
fullness of God.